Mga pangalang bumoto against SMNI nilabas ni Jason sa Tambunting sinagot si VP Sara, kaliwa masaya. Ibig sabihin yung kaliwa masaya, masaya yung mga makakaliwa, ganun ba yun? So itong balitang ito at itong videong ito na bibigyan natin ng reaksyon ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Ayan, at ilalagay ko sa aking description box ang link ni Showbiz Chikadoro. Siyempre, bisita din kayo dyan mga katunay kung gusto nyo makasagap ng mga balitang kanyang inihahatid. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento tungkol sa mga videong ito na ating napapanood, yung mga balita ngayon, no, na binibigyan natin ng mga comments, reaction, etc. Ayan, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan na natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Binigyan daw ng House of Representatives ang pinuno ng KOJC na si Pastor Apollo Quiboloy ng nararapat na proseso ng batas at sapat na panahon para ipaliwanag ang kanyang panig. Ayon ito sa pahayag ni Parañaque City 2nd District Representative Gus Tambunting. Si Tambunting, chairman ng House Committee on Legislative Franchises, ay nagbigay ng pahayag nitong Miyerkules bilang tugon sa panawagan ni Vice Presidente Sara Duterte para sa isang patas daw na paglilitis para kay Quiboloy. Ginawa ng Vice Presidente ang apela sa isang statement broadcast ng SMNI na kinilala kay Quiboloy. Well, I think she was mentioning, dapat sa korte. Ginagalang po natin ang opinyon niya, sabi ni Tambunting, chairman ng House Committee on Legislative Franchises, sa isang press conference. Dito naman po sa Kongreso, ang pinag-uusapan po ay yung prangkisa ng SMNI at iyon po ay ibinigay ng Kongreso. Kung ito po ay binigay ng Kongreso, Kongreso rin po ang pwedeng bumawi dito, aniya pa. So, ang sinasabi nga dito sa Congress, ang inaano lang sa SMNI ay yung prangkisa. Yun lang ang pinag-uusapan nila, hindi yung kaso ni Kibuloy. Kasi nga naman syempre, kung kaso nga naman ni Kibuloy, dapat talaga isa korte yan. Hindi na pinag-aaksayahan dapat ng oras yan. May korte tayo na dapat nating pagkatiwalaan. Magtiwala tayo sa kanila at magagawa din nila ang trabaho nila. Diba? Pero ito, yung pinag-uusapan nga sa Congress is yung prangkisa ng SMNI. Kumbaga, wala nang iba ba talaga dyan? O yan, kung wala nang iba, di yun. Dahil nga naman, karapatan din ng Congress na anuhin ng SMNI kasi sa kanila galing yung prangkisa. Yun nga ang sabi, tagilid na talaga SMNI dahil syempre, nabanatan dyan sa SMNI nga, yung nasa Congress. Kumbaga, walang lusot talaga. Noong Martes, binanggit ng komite ni Tambunting na si Quiboloy ay nakontempt at inutusan ng House Sergeant at Arms na dalhin siya sa lugar ng Kamara sa Batasan, Quezon City. Matapos ang kontrobersyal na pastor ay kilala bilang tagapagtatag ng SMNI ay nabigong dumalo sa serye ng mga panel hearing sa kabila daw ng maraming imbitasyon, kabilang ang isang sapina. Napakasikat naman ni Quiboloy talaga, no? Yung crisis na nangyayari sa atin, hindi na napansin. Yung pagmahal ng bilihin, West Philippine Sea, nakalimutan na. Talaga nakatutok na lang kay Quiboloy, eh. Diba? Parang ang laki-laki ng magagawa niya, no? Kapag nakawala si Quiboloy, kailangan makulong yan. Dahil pag nakawala yan, baka isang taas lang ng kamay niyan, magunaw tayo lahat. Diba? Diyos ko, ang laki ng problema natin dyan sa West Philippine Sea. Yung kailangan nating resolbahin dyan. Diba? Baka mamaya magulat na lang tayo. Hindi na tayo Pilipinas, China na tayo. Kakakibuloy nyo ng kakakibuloy. Hindi nga, diba? Hindi na kasi napapansin eh. Tapos pagising mo kinaumagahan, 1,000 na 1 kilong bigas. Diba? Magulat ka na lang. Oh, tapos yung sa PI. Nabuo na nila yung pirma, oh. Wala kang kaalam-alam, no? Grabe, talagang kay Quiboloy talaga. Parang tinutok na nila yung buong oras nila. Buong taon na ba tayong ganito? Grabe naman. Ang dami naman natin dapat talagang resolbahin sa panahon ngayon. Bakit puro Quiboloy ang pinag-uusapan, di ba? As far as due process is concerned, dito po sa hearing namin, 6 months has been given, 5 months of hearing, 6 hearings were conducted.
And palagay ko, mas maraming sinabi ang kampo ng SMNI kesa po sa mga congressman. Talaga po lahat ng kanilang paliwanag ay ating pinakinggan at pinagbigyan po natin lahat ng katanungan nila, dagdag pa niya. Gayunpaman, tila tapos na ang gusto ng House of Representatives sa kampo ni Quiboloy dahil ang gusto lang naman talaga nila ay ipasarado ito dahil sa pagtatanong ng dalawang anchor ng SMNI ukol sa extraordinary expenses ni Speaker Martin Romualdez. Ayun nga lang, no? Napasara sila dahil sa pagtatanong. Yun ang parang hindi maganda. Kasi kung meron kayong dapat ingatan, is yung prinsipyo nyo rin. Unang-una, tinanong kayo. Hindi nyo sinagot, pinasara nyo sila. Ayan yung nangyayari. Kayo yung lumalabas na masama. Kayo yung lumalabas na hindi kayo patas. Ginagawa nyong parang martial law, ginagawa nyong walang demokrasya yung ganun ang iniisip sa inyo. Kung may tanong, dapat sagutin. Ganun lang naman yun eh. Once na kayo is gumagawa ng ganyan, nagtanong ka, ayoko sagutin yung tanong mo, bukas sarado ka na. Diba? Ibig sabihin nun, parang may tinatago ka na ayaw mahukay. Diba? Ganun yun eh. Ganun yung iisipin ng mga tao. Hindi lang ako yung nagsasalita, kundi napakaraming tao. Ano ba yung maaapektuhan dyan? Siyempre, yung posisyon mo. Paano pag tumakbo ka sa susunod? Tandaan ng mga tao yung ginawa mo. Di wala na. Mawawala ka sa posisyon. Hindi nyo ba naisip na kapag ang pumalit dyan sa mga posisyon nyo dyan, pro-SMNI, di babalik din ng SMNI. Ganun yun. Dapat kasi kapag tinatanong, sagutin na lang. Diba? Napakahirap. Yan ang hirap sa atin eh. Mahirap bang sagutin? Dapat ba nating iwasan ang katanungan ng taong bayan? Hindi dapat. Karapatan naman ng taong bayan na malaman kung ano yung nangyayari, kung saan napupunta yung diba? Karapatan naman. Pero kung ayaw nyo sagutin, di ba? Kayo. Pero dito, sinasabi ko nga, is kayo mismo ang naaapektuhan sa nangyayari. Hindi naman ang SMNI. Mas marami tuloy na sumisimpat siya sa SMNI dahil sa nangyari. Diba? At maraming nagagalit dun sa mga nagpasara sa SMNI dahil din dun sa nangyari. Kung ang mga anchor ay nagkamali, bakit buong network ang sarado? Tapos ang mga may gusto pang ipasarado ang SMNI ay ang mga makakaliwang mambaba. Okay, sabihin na lang nila, huwag na kayo magtanong. Mag-anchor na lang kayo dyan. Diba? Ako iniwas akong magtanong. Ang tanong ko lang, ilang taon na kayo? Kasama rin siguro sa sinasabing due process ni Tambunting ay ang pagpapakulong nila sa dalawang anchor na sika Eric Celes at Doc Lorraine Bedoy. Tila nakakuha nga ng hustisya rito ay sina Raul Manuel, Arlene Broses at Franz Castro. Sila'y laging binabanatan. Anyway, kilalanin natin sa paglalahad ni Jay Sanza kung sinong mga mambabatas ang bumuto pabor sa pagpapasarado ng SMNI na kasama ni na Raul Manuel. Ayon sa pahayag post ni Jay Sanza ay, heto ang talaan ng mga miyembro ng House Committee on Legal Franchise na bumuto upang bawiin ang prangkisa ng SMNI at kitilin ang malaya at makatutuhanang pamamahayag sa Pilipinas noong Martes, 12 ng Marso 2024. Naku. Isa, Gustavo Gus Tambunting ng Parañaque City. Naku. 2, Johnny T. Pimentel ng Surigao del Sur. 3, Augustine Dominic Pancho ng Bulacan. 4, Joseph Stephen Paduano ng Abang Lingkod Party List. 5, Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List. 6, David J. Suarez ng Quezon Province. 7, Aurelio Dong Gonzales Jr. ng Pampanga. 8, Ricardo Cruz Jr. ng Taguig Pateros. 9, Franz S. Pumaren ng Quezon City. 10, Faustino Inogi ng Franz S. Pumaren, di ba basketball player to? Naku. Bella, 11. Siya ba yun? Correct me if I'm wrong mga katunay Paki-comment na lang kung si Franz Pumaren talaga yun. Juan Carlos Arjo Atay din ng Quezon City. 12, Raul Daniel Manuel ng Kabataan Party List. 13, Francesco Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Si Atayde, Juan Carlos Arjo, pati siya, 14, Arlene Broses ng Gabriela Party List. 15, Jude Asidri ng Tingog Party List. 16, Jose Joboy Aquino ng Agusan del Norte.
17, we will secure the names of the other congressmen who were present and voted for the HB 7192 calling for the revocation of SMNI franchise. Babantayan din natin kung sino-sino ang boboto sa plenaryo. To the 7 million strong kingdom nation na siyang tunay na may-ari ng SMNI at sa lahat ng nagmamahal sa malayang pamamahayag. Tandaan ninyo ang pangalan ng inyong mga congressman, party list o senador na muling haharap sa inyo sa 2025 elections. Hala! Eto lang ang masasabi ko, no, doon sa mga pangalan na inilabas ni Sir Jay Sonsa, no, yung mga bumoto para mawala yung prangkisa ng SMNI, no, mapatanggal. Yun eh. Parang ayaw nila, kasi parang ayaw nila sa ginagawa ng SMNI. Parang ganun yun, parang kontra sila dun. Naku, eto lang masasabi ko dyan. Good luck na lang sa susunod na eleksyon, mga tol. Hindi, syempre, no, good luck na lang talaga. Yun na lang masasabi ko. Ewan ko na lang kung muli kayong magkikita ng mga inuupuan nyo, ganun. Diyan sa Congress. Sana nga palarin pa rin. Pero good luck talaga. Nako, alam nyo naman napakarami talagang tao na sumisimpatya ngayon sa SMNI. Diba? Nako. Baka iniisip kasi nila, bakit? Kung ako kakandidato sa Quezon City lang naman kailangan kong boto eh. No. Basta good luck. Nako, good luck talaga. Additional names of members of the House Legislative Franchise Committee who voted to revoke the SMNI franchise on Tuesday, March 12, 2024. Isa, Margarita Ignacia Nograles ng PBA Party List. 2, Urshel Singson ng Ako Ilocano Ako Party List. 3, Arthur Celeste ng Pangasinan. 4, Janet Garin ng Iloilo Province. 5, Lolita Javier ng Leyte. 6, inaalam pa namin yung ibang present during the hearing held on March 12. Tuesday at Mitra Hall, Batasan Complex, QC. Kasama rin sa listahan ng against sa SMNI ay sina Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna, Romeo Acop ng Antipolo City at Benny Abante ng Manila. Sayang, no? Ako, kay Dan Fernandez kasi sa Meralco, no? Siyang magsalita, talagang pinaglalaban niya yung pagtaas ng mga kuryente. Pero dito, biglang lumabas ang pangalan ni Kong Dan Fernandez. Naku, congressman, naku, good luck. Ang isang miyembro ng KOJC ay nagbigay naman ng komento ukol sa mga kaganapang ito. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Mga kababayan, aprobado na po sa House Panel ang pagbawi ng prangkisa sa SMNI. Ba't nila ginagawa ito? Dahil para wala nang magsalita sa kanila. Wala nang magsasabi at saka wala nang magbubulgar sa kanilang mga ginagawang mga kabulastugan diyan sa kanilang pamumuno. Dahil ngayon, nalaganap na talaga ang korupsyon ng ginagawa nila. Kaya kusa talagang sa pilitan talaga, harap-harapan talaga ang ginagawa nilang pagbawi ng prangkisa ng SMNI. Ano naman yung grounds ng SMNI? Ba't nila binawian ng prangkisa? Ano ba yung nalabag sa batas? Masama na daw magtanong. Ano ba yung issue doon? O baka hindi talaga nila kaya na marinig yung mga pinagsasabi, yung mga report ng mga SMNI na totoo talaga yung ginagawa ng gobyerno ng mga korupsyon. So yung binabanata ng SMNI lagi, no, yun naman ang mga topics nila doon. Sigurado yan, nagdidiwang na ngayon yun. Oh, yung mga binabanata ng mga nasa SMNI. Yehey! Wala nang titira sa atin! Oh, yung mainstream media, balik na naman doon na naman ang balita. Yun lang. Kaya ngayon, hirap-hirap hirap-hirap magsalita, hirap-hirap magtanong. Hay nako, nasa malayang bansa tayo, ika nga ni Senator Robin Padilla. Nasa demokrasyang bansa, may demokrasya tayo. Lahat tayo ay may karapatang magsalita, lahat tayo ay may karapatang magtanong. Dapat hindi yan tinatanggal. Sa nangyari sa SMNI, parang nawala yung freedom na makapaghatid ng balita, makapagsalita yung mga nasa SMNI. Kaya talaga
binawi na gusto nilang bawiin at saka kaya pala inaprubahan nila na bawiin na talaga ang prangkisa para wala nang mag-ingay at saka wala nang magsasalita sa media o sa ere sa mga kabulastugan, sa mga ginagawa nilang korupsyon, mga panglilin lang sa atin. Kaya nabudol talaga tayo mga kaibigan, mga kababayan. Yun ang opinion ko dyan. Pero alam nyo, kahit na matanggal ang prangkisa ng SMNI, dyan sa Congress ha, kung magsasalita si PBBM dyan, kung kukontrahin niya yan, kung tutuusin, kayang-kaya niya eh. Tingin niyo mga katunay, di ba? Kayang-kaya anuhin ni PBBM yung pagbawi ng Kongreso sa prangkisa ng SMNI, kayang-kaya niyang ibalik sa SMNI yun, di ba? Mga kababayan, so grabe. Kasi nga si Duterte, pinasara niya yung channel 2. Ay, ABS-CBN. Diba? So, siguro, kaya din naman ni PBBM. Sana, maano ni PBBM, ito na naman to. Sigurado, batik na naman kay PBBM yan. Dahil, kumbaga, walang nagawa si PBBM dun sa pag-revoke ng, prangkisa ng SMNI. PBBM kasi ay pa magsalita. Yuhu! Controversial ngayon ni Pastor Apollo Sikibuloy. Trending ang kanyang pangalan kahit sa ang social media. Ngayon, ito, bakit siya pinagtutulungan ng Senado at ng Kongreso? Bakit siya pinagtutulungan sa Senate at saka dito sa Congress? Especially kay Madam Chair Risa Hontiveros. Dahil si Pastor Kibuloy ay isang tinik sa kanila. Dahil si Pastor Kibuloy ay lumalaban sa makakaliwang grupo na matagal nang sakit sa ating bansa. Tsaka si Pastor Kibuloy ang pwedeng magkapital sa mga Duterte kapag tumakbo sa susunod na eleksyon. Yun din yun eh. Diba? Kumbaga natatakot na talaga. Kailangan tanggalin na natin yan si Pastor na yan. Para hindi na makatakbo ang mga Duterte. Lahat ng mga koneksyon na pwedeng mag-ahon sa Duterte, no? Na pwedeng kumapital sa kanila para manalo. Tanggalin natin. Kaso nga lang mali, 'di ba? Ang tatanggalin nila taong bayan para magtagumpay sila. Kasi nga kakampi ng mga Duterte ngayon talaga, sa totoo lang ha. Real talk lang. Taong bayan ang kakampi ng mga Duterte ngayon. Grabe. Kaya pinagtutulungan nila si Pastor Kibuloy. Kasi ito'y isang malaking hadlang sa kanilang mga ginagawang mga kabulastugan dyan sa gobyerno. Yan ang pinakaano dyan. Hindi niya napapansin dito sa Kongreso, kahit hindi siya, wala na siyang sakop sa SMNI, pinagpipilit nila pa rin na si Pastor Kibuloy papupuntahin dyan sa Kongreso para sa isang hearing. And then dito na naman sa Senado, di ba? Pinagpipilit dami ng invitasyon, no? Madam Chair, si Pastor Kibuloy, para yung mga kaso daw niya na rape, yun, which is mga false accusation talaga, mga scripted. Ngayon, ang ginagawa nila, gaganda kasi ng mga member na babae ni Pastor eh. Kaya naiisip tuloy ganyan, no, na ganun ang maging kaso kay Pastor. Pogi naman si Pastor eh, no. Hindi nga, eto talagang kinakaso kay Pastor, yung mabigat na rape, ng ganyan-ganyan mga kasong yan, is mapapatunayan ba nila talaga yan? No? Kasi tanggalan nyo ng ng maskara yung mga witness nyo eh. Diba? Kumbaga, mabigat na akusasyon kay Pastor yan pag hindi nila napatunayan yan. Kung hindi totoo yan, naku, pag rumesback yan si Pastor, paano na kayo? Pero kung totoo naman, yung pananagutan naman ni Pastor yan. Ewan ko kung saan si Pastor dyan. Basta karapatan din niyang magkaroon ng patas na hustisya para sa kanya. No? Patas na paglilitis. Ginigipit nila si Pastor. Akala nila na makukuha nila ng ganun na lang kadali. Ayun, mga kaibigan. Yun, no? Biro nyo, hindi niya papansin. Pinagtutulungan siya ng kongresista, ng congressman,
ng mga dyan sa Kongreso at dito sa Senado. Siya kasi din may-ari ng Dahil- SMNI. Tinik si Pastor Kibuloy sa kanila. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro. At yun, si Kuya kanina yung nagsasalita. Sinasabi niya nga na kaya napapag-initan si Pastor dahil siya ay nagiging tinik sa lalamunan ng mga kalaban. Parang ganun yun, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.